Alam nating lahat na milyon-milyong Pilipino ang nakakalat sa buong mundo. Kahit pa sabihin may mga nakakasalamuha tayo minsan ng mga ibang nasyon na mukhang-mukhang Pilipino, alam pa rin natin kung sino yung Pinoy sa kanila. Di ba magkakahawig ang Thai, Indonesian, Vietnamese, Cambodian, Laotian. Whether we like it or not, may pagkakahawig-hawig tayo sa kanila. O may pagkakahawig-hawig tayo. Pero alam mo, kahit pa 50 yung Asia na magkakasama, Southeast Asia, yun sa mga bansang nabanggit ko, 90% makikilala mo pa rin yung Pilipino. Amoy na amoy yan. Maniwala ka. Minsan, may pagkakaiba sa mata, may pagkakaiba sa tingin, may pagkakaiba sa... Yung walang salitaan, siyempre pag nagsalitaan, alam mo yung Pinoy. Medyo ano yan, confrontational yung dating natin. Yung sa mga sala-sala sa pila, pag may nagreklamo, yung nangunang nagreklamo, Pilipino yan. Pag mayroong hindi magandang narinig, na parang nalalait para sa lahat, ang mamumuno dun sa pag-aalsa, dun sa matalas sa pagbibigay ng opinyon, at pakikipaglaban, Pinoy. Ngayon kung walang salitaan, walang bukasan ng bibig, doon na lumalabas yung mga sinasabi ko kanina na mahalata mong Pinoy sa kanilang mata, sa kanilang pagtingin, sa kanilang pagkilos, kahit sa kanilang suot, sa kanilang mga dalang bags, sa kanilang pagkain, pagmuya, kung ano yung bit-bit nilang pagkain, kilos at galaw, pagtingin-tingin sa paligid, pagtingin-tingin sa ibang tao, pag-upo, pagtayo, pagluhod. Lahat yan. Mababasa mo kung sino ang Pinoy sa isang malaking grupong yun. Ngayon, last year, nagbigay ako ng 28 pamamaraan or ways to spot a Filipino. At ngayon, dadagdagan natin ito. Pero balikan muna natin yung 28 sinabi ko nung nakaraang taon. Let's go. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig magbigay ng pagkain because nasanay tayo sa atin. Sa Pilipinas na bukas ang bahay kapag merong mga piyestaan, for example, or New Year, or Pasko. So yung bigay ng ulam ng mga kapitbahay, I had experienced that nung bata pa ako. Kahit siguro dito, kung may mga kapitbahay malapos dito siguro sa area na ito, siguradong marami akong ulam every time. Ito na nga lang si Annie, she's from Yamagata, I think. Nagpadala pa siya from. So bagay, hindi lang yun dahil sa siya ay Pilipino, kundi dahil alam niya matakaw ako. Ano ba mga points para malaman mo na, especially dito sa abroad, para malaman mo na yung isang taong nakita mo ay Pilipino? Nako. Alam mo, Pilipino, pagtambak ang mga maleta at may mga kahon-kahon pang kasama sa airport. Paramihan talaga, as in. Lalo mo nang malalaman na siya Pilipino kung yung kanyang maleta ay balot na balot ng masking tape na nakasulat ang name at address. Alam mo, Pilipino, isang tao, kahit di mo siya masyadong kakilala, binigla mo siya sa isang handaan, nakita mo siya, tinawag mo siya, o halika, sayaw, kanta, may ilang parapol, may ilang, lalo pa kung may kaunting regalo, ala, kahit breakdance, babanatan yan. Natagakan ako. Natagakan. So, hindi ba natagakan din? Alam mo, Pilipino kapag may sabaw na kape sa kanin. Alam mo, Pilipino kapag lagi nakaporma, papunta na sa palengke or pagpapalabatiba sa health center, nako, nakabisti pa. Alam mo, Pilipino kapag nagmano. Alam mo, Pilipino kapag may panghilo sa kanyang banyo. Ang bago-bago ka na naman. May mga ano na ngayon, towel na pang kuskos. Alam mo, Pilipino yung isang tumpok ng tao nakita mo doon sa may park kasi ang iingay. Alam mo, lagi may awa. At please, hindi lang yung ibang tao ha, kundi maging ikaw. Alam mo, Pilipino ka, kapag may tinuturo ka, ang ginagamit mo yung nguso mo. Uy, nasan si Daddy? Sagot mo eh. Kaya marami sa atin na tusngal. Alam mo, Pilipino ka. Kapag may sinasawi ka mga bata, sinusutsutan mo. Psst, psst. Alam mo, Pilipino ka, kapag alam mong fixed price, tatawag ka pa. Alam mo, Pilipino ka, kapag nagsalita ka ng, hoy, 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 punta ka dito. Alam mo, Pilipino kapag wala ng patayan ng TV, marathon. Alam mo, Pilipino ka, dahil kahit macho ka, kilala mo kung sino yung mga inilalaban natin sa Miss Universe taon-taon. Alam mo, Pilipino ka, dahil kahit hindi ka naman nanonood ng NBA, nakikisali ka sa awayang Curry at LeBron. Kinitin mo lagi ang score. Kasi nga, may taya ka. May taya ka sa ending. Alam mo, Pilipino ka. Pag mahilig ka sa bahaw, yung kaning lamig, at tambak na ng langgam, pinapalis-palis mo ng ganyan.
Sabay sakmal. Alam mong Pilipino ka, kapag may nahulog na pagkain, at may nakakakita, lagi mong dahilan, naku, wala pa nung 30 seconds. Alam mong Pilipino ka, kapag masyado kang madrama sa inyong relationship, gusto mo lagi may away. Pinoy mata sa pag-ibig. Tandaan niyo yan. Alam mong Pinoy yung kapitbahay mo, kapag lumabas ka minsan ng naka-peg-peg shorts, ichichismis ka na agad doon sa kasunod di pang kapitbahay na ikaw ay pok-pok. Nag-shorts ka lang naman at ikaw may sisimba. Masama ba yun? Alam mong Pilipino ka, kapag lahat ng mga balita sa showbiz, 90%, alam mong Pilipino ka, kapag mahilig ka sa love song. Alam mong Pilipino ka, kapag ang mga nakalagay na favorite singers mo sa iyong Facebook account ay Swift Taylor, One Direction, and Bruno Mars. Pero ang lagi mo naman pinapakinggan, yung kanta ng Aegis na Luha. At alam mong Pilipino ka, kapag humarap ka sa salamin, nagbasa ka ng lips, feeling mo ang ganda mo na. Alam mong Pilipino ka, kapag lagi mo pinapanood yung mga English movies, Hollywood movies, pero wala ka naman naiintindihan sa istorya. Alam mong Pinoy, kapag nakikipaglibing na, paspas pa rin ng selfie sa ibabaw ng mga puntod. Pinoy ka. Alam mong Pinoy ka, kapag naglalakad ka lang na wala ka naman ginagawa kung ano, may bigla na lang 5 lalaking bubugbog sa'yo. Alam mong Pinoy, yung isang mama doon sa kanto, kasi binyaga naman, hindi naman New Year, pero gustong magpaputok. Alam mong Pinoy ka, dahil kahit matapilok at mapalambot ng malupit na hamon ng buhay, ay, diretso lang, tigas ulit, laban pa more. Okay, dagdagan natin. Ano pa ba? Pinakamaingay tayo sa social media. Pag nakante, yung ating bansa, ang ating kandidata, ang ating team, ang ating boksingero, ang ating paboritong singer, whatever, nako, sigurado ka, babaha ng galit sa social media. Nagiging matalas ang ating bibig at minsan malimit pa tayo nakakapagmura. Siyempre may pa-English pa. Pinoy nga eh. So yun, palaban tayo para ipagtanggol ang ating sarili, ang ating karapatan, minsan mali, minsan tama, pero ang suma total, tayo yung pinakamaingay at kalimitang mahabang magpaliwanag sa social media. Another thing, kalimitan nakanta tayo habang naglalakad. Nagkasalita tayo habang naglalakad. Humingiti tayo ng walang dahilan. Kaya napapagkamalan tayong luka-luka. Takot tayo sa araw. Aminin mo yan. Ako lagi akong tatakbo palayo sa araw. At kung bumabad man ako sa araw, nako, siguradong meron akong SPF 50+++. Tayo yung pag may grupo tayong dadaanan, tayo yung pinakamagalang. Lagi tayong may excuse me. Diba? Tayo rin yung madaling mag-init sa mga tipong nag-i-English. Nag-i-English tayo. Kilala tayo bilang isang nasyon sa Southeast Asia na pinakamahusay sa pag-i-English. Everybody does it. Everybody speaks English. Almost every day. O kahit one word, nababanggit kang English sa buhay mo sa araw-araw. Pero tayo rin yung pinakamadaling mag-init pag may nag-English sa ating harapan. Tatarayan agad ng iba sa atin. Sasabihin, pasosi. Sabihin, saan ba yan? Diba? Tayo rin yung pinakamagaling mag-ganon. Kaya bawas-bawasan. Siya ka. Totoo naman yun, diba? Hindi lahat ha. Muli kong sinasabi, hindi mga sinasabi ko, mayorya, hindi yung everyone as in everyone. Siyempre laging may exception. Laging ganun. Sa pag-ebak. Kahit ako, kalahati ng buhay ko nakascore. Dito na lang ako nagbago. Pero sanay tayo niyan. Kasi kalimitan man sa atin nakarasan ng pag-ebak sa bukid, sa mga irrigation, sa mga palaya. Pag na-miesta at wala nang pupuntahan, go! O kahit pa hindi kilala ko mga gano'n na basta na lang maka-squat. Di ba? Makaraos lang. Tapos diri naman tayo pag nasa mga public toilet tayo. Wala talagang upuan. Doon na nga, babanat pa rin tayo ng squatting. As in, diri tayo. At ang ipaplas mo yung toilet sa pamamagitan ng iyong paa. Arte. Kalimitan ng pangalan sa atin, doble-doble, bet-bet, mek-mek, ling-ling, bang-bang, juk-juk, jun-jun, las-las, kot-kot, ming-ming, jing-jing, lus-lus, pop-pop, and more. Mahilig tayo magpalipas ng oras sa
pamamagitan ng paglalaro ng baraha, tong-it, pusoy. I think tong-it is basically ours. You know, Pinoy na Pinoy. I'm not sure. I'm not sure though. So, hoy, hindi kita tinatanong. So, kung meron kayong idadagdag, i-comment lang sa baba. Naniniwala akong marami pa akong hindi nasabi ng mga pamamaraan kung paano makikilala ang Pinoy saan mang panig ng mundo mo siya nakita. Maraming salamat po sa inyo lahat. This is your friend Robato. Sayang arigatou gozaimasu. And please don't forget to subscribe. Thank you.